Pilipina umuwi sa bansa ngayong araw mula sa Middle East ang na-quarantine dahil sa lagnat at sore throat, ilan sa mga sintomas ng nakakahawang sakit na Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Nagnegatibo naman sa confirmatory test ang Pilipinong naunang nagpositibo sa MERS coronavirus pero kailangan pa rin daw matuntun ang mga nakasama niyang pasahero sa eroplano para makasigurong MERS-free pa rin ang Pilipinas. Live mula sa NAIA may report si Dano Tingkungko. Dano? Joseph Pia, paglilinaw ng DOH, MERS-free pa rin ang Pilipinas matapos magnegatibo sa pagsusuri ng DOH ang isang Pinoy nurse na unang nakitaan ng sintomas ng MERS-CoV. Pero kailangan pa rin dumaan sa pagsusuri at quarantine kung kinakailangan. Hindi lang ang mga kasamahang pasahero ng Pinoy nurse, kundi pati na rin ang ibang mga pasahero manggagaling sa Middle East na magpapakita ng sintomas ng trangkaso pagbalik sa bansa. Gamit ang thermal scanners, masusing sinusuri ang bawat pasahero sa NAIA Terminal 1, partikular na mga galing sa Middle East. Ang sino mang mapapansing nilalagnat o may mataas na temperatura, ihiwalay at isa sa ilalim sa eksaminasyon para tingnan kung positibo sa MERS coronavirus o MERS-CoV. Ngayong araw, 2 Pilipinang sumailalim sa quarantine matapos makitaan ng lagnat at sore throat. Lumabas na may lagnat ang 32 anyos na Pinay mula Riyadh, Saudi Arabia, sakay ng Philippine Airlines Flight PR655. Galing Abu Dhabi naman ang isa pa na nalamang meron namang sore throat. Mananatili sa RITM ang dalawa habang hindi pa lumalabas ang resulta ng pagsusuri sa kanila. Samantala, nagnegatibo naman sa confirmatory test ang isang Pinoy nurse mula UAE na naunang nagpositibo sa MERS-CoV. Pero dahil posibleng taglay pa niya ang virus habang sakay ng eroplano, kailangan pa rin tuntunin ang iba niya mga kasamang pasahero para makasiguro. Yung mga ganun pa naman, you expect the patient to get over na itong problemang ito at na-shed off na o nawala na yung virus sa system niya. Maaring ang pawala na nga eh. Pero kasi nandito siya nag-negative na. But then the point is, the possibility na meron pa siyang virus sa system niya is there. Kaya yung chance na baka naka-infect siya, nandoon din. Sa utos ni Pangulong Aquino, ipinalathala sa mga pahayagan ng halos 300 pangalan ng mga pasahero ng EY0424 na dumating nung Martes. Sa 440 na pasahero ng Etihad Airlines Flight EY0424, 173 na pasahero na raw ang nakontak ng mga otoridad. Wala raw nakitang anumang sintomas sa 100 habang ang 73 iba pa kailangan munang isailalim sa quarantine habang hinihintay ang resulta ng kanilang laboratory test. Paliwanag ng DOH, karaniwang isinasagawa ang quarantine tuwing may public health threat o kapag may mga bagong sakit na di pagamay ng husto kung paano kumakalat at saan nagmula tulad ng MERS-CoV. Sa ilalim ng quarantine procedures, lahat ng may initial contact sa index case o ang unang pasyenteng nakitaan ng sakit, kailangan isailalim sa laboratory testing. Ang pasyenteng naka-quarantine inilalagay muna sa isang isolation room sa ospital. Pinauuwi lang ang pasyente kapag nagnegatibo sa sakit. Pero pag nagpositibo, kailangan niya manatili sa ospital para magamot at lahat ng nakasalamuhan niya kailangan ding masuri. Paglilinaw naman ng DOH, hindi airborne o nakukuha sa paghinga ng parehong hangin ng MERS-CoV. Pero kailangan pa rin mag-ingat lalo't bukod sa nakakahawa, delikado ang sakit sa mga may iniindang kondisyong medikal o problema sa resistensya. It's respiratory droplets. So hindi distansya din. So pag nasingahan ka or yung plema or naubuhan ka, laway tumalis. Exactly. Or umubo ako, di ba usually ang kulakapay nyo, kamay mo, kasi hindi ako naghugas ng kamay, kinamayan kita. Ubo, sipon, lagnat, pamamaga ng lalamunan at pananakit ng kalamnan ng mga karaniwang sintomas ng trangkaso na siya ring paunang sintomas ng MERS-CoV. Joseph Pia, apela ng mga otoridad sa mga manggagaling sa Middle East, ipaalam kaagad kung meron kayong maramdaman na anumang sintomas ng trangkaso. Pagdating sa bansa, bukod dun sa pagdaan sa thermal scanner, ang mga pasahero, partikular na yung mga manggagaling sa Middle East, kailangan filapan itong tinatawag na health declaration checklist, katulad nitong hawak ko ngayon, kung saan hindi mo lang dapat ilagay ang iyong contact information at health condition. Meron din itong ilang mga numero sa likod na pwede ninyong tawagan kung sakali mag-develop kayo ng anumang sintomas ng trangkaso within 14 days o yung incubation period ng MERS-CoV. Apela ng mga otoridad ay maging tapat sa pag-fill up ng form na ito at huwag kimkimin sa sarili kung meron mang anumang nararamdaman. Joseph Pia. Dano, okay. Kasi in the last week, pag ang sinasabi yung MERS-CoV is airborne. But now, the DOH is clarifying hindi airborne yung MERS-CoV. Is that correct? Correct, Joseph. Sinasabi nila na it's not airborne. So if you are in the same room with someone with MERS-CoV, it does not necessarily mean na magkakaroon ka na rin ng MERS-CoV. Ang
primary mode of transmission daw ng MERS-CoV is through respiratory droplets. Katulad ng na-explain sa atin ni Dr. Lyndon Lee Sui na halimbawa kung ikaw ay nabahingan or halimbawa umubo siya, hindi siya nagumamit ng panyo, nilagay sa kamay at kinamayan kanya, there is a high probability na ma-i-infect ka ng MERS-CoV. But that also depends on your health condition. If you're healthy, it's a 50-50 situation. Pero if you're immunocompromised, there's a higher probability na mag-develop ka ng MERS-CoV. And if you develop it, pwede mag-deteriorate ang iyong condition. Dano, so yung ating mga airport officials, kumbaga may special attention dun sa mga flight na mga galing sa Middle East because of this virus? Correct. Actually, yung thermal scanner at yung iba mga monitoring nila dun sa mga incoming passengers, it's always been there. Paglilinaw sa atin ng Bureau of Quarantine dito sa NAIA Terminal 1, it's always been there. Lahat naman ng mga pasahero, regardless of country, ay sinusuri nila for any signs of fever. Pero there's special attention dito sa mga pasahero ng mga manggagaling sa Middle East because of MERS-CoV at minomonitor na nga nila kung sino yung mga makakapasok dito na magpapakita ng mga sintomas sa lagnat o trangkaso because ang initial symptoms ng MERS-CoV is very, very similar to the common cold and the common flu. Kaya ito talaga yung tinututukan ng mga otoridad, Joseph. Dano, so may mga hinahanap pa yung ating mga otoridad mula dun sa flight, no? Halimbawa, napanood nila itong report na ito at isa sila dun sa mga nasa biyahe na yon. Paano yung proseso? Sino yung kukontakin nila? Usually, Joseph, dun sa passenger manifest, no, usually may mga contact information yan. They also contact yung mga tipong next of kin. Bukod dun sa paglathala nila dun sa dyaryo, they're hoping na pagkalathala dun sa dyaryo ng mga pangalan ng mga hindi pa nakokontak na pasahero, yung mga pasahero mismo ang magkukusang mag-contact sa DOH. But they're also doing contact tracing, nakadepende yon sa address. Kung ano man yung personal information na kanilang sinuplayan, that's what they're depending on. Ang naging problema lang initially dun sa ibang mga hindi na contact, either mali yung address or yung walang naibigay na contact numbers, Joseph. Alright. Maraming salamat, Dano Tincunco.